Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pasensya na kayo, di po tayo nakapag-upload ng mga almost 3 days. Dahil busy rin tayo mga ka-Wonder, dahil may natuturo din tayo at may iba rin tayong ginagawa. But today, nagkaroon tayo ng pagkakataon para makagawa tayo ng isang video. At yung pag-uusapan natin mga ka-Wonder ay itong nakakatawa na hiling ng kampo ni Sara Duterte na may wag daw isama dun sa kanyang trial. Ano kaya ito mga ka-Wonder? No, mukhang kung ayaw mo isama yung isa sa mga ebidensya na ginagamit laban sa'yo, mukhang nagpapatawa ka, mukhang pinapakita mo na may tinatago ka. No, ano kaya ito mga ka-Wonder? But before that mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button. Lalabas po yung bell icon. Piliin niyo yung all. Marami po salamat. So itong si Sara sa post niya, na itong nakita natin sa Philstar, sabi dito, Palas to VP Sara, why hide Sal-N? So Sal-N pala. Itong hindi niya pinasasama dun sa magiging trial sa kanya sa July 6. No? Ito kasi yung mga core answers niya, yung pagdating siya sa Sal-N, no, dun sa question ng kanyang wealth, no? Ang dahilan niya dahil hindi naman ito kabilang dito sa original na impeachment complaints na hinain sa kanya. So dahil lang dun sa ganun, kumbaga technicalities na lang, nagsusurvive na lang ito mga ka-Wonder. Very obvious. Kasi nung dun sa pre-trial, tinatanong, sabi nga ni Representative Rene Co, mukhang tunog lata. Pag sinabing tunog lata mga ka-Wonder, pag kinatok mo, you're expecting something inside, pero mukhang walang laman. Ibig sabihin, yung sinasabi lang ng kampo, depensa nitong mga abogado ni Sara, puro dinaya lang, walang maitapat na ebidensya na ito hindi totoo. Kaya nga dun pa lang, yung sinasabi niyang bloodbath, mukhang bubble bath, sabi nga bubble wrap, na puro hangin lang mga ka-Wonder. Puro hangin lang, pinagpipipisa mo lang. Ganun ang magiging resulta. Yun yung dahilan niya. No, kung wala daw ito sa articles of impeachment o sa reklamo nga na naging batayan ng impeachment, ay hindi dapat daw ito isama dun sa ebidensya o issue. Yun yung ating pong pagkakaintindi dyan. No? Maaari nga nilang igiit, no, na ang pagsama nito ay paglabas sa saklaw ng mga nakasaad sa akusasyon. Therefore, they are actually aiming dito sa sinasabing technicalities, which is talagang yun na lang ang kanilang survival mga ka-Wonder. Puro technical, hindi nga nila dinideny na yung laman na yun o dinidepensa na hindi katotohanan yung mga naka-akusa na yun. No? Yung lahat ng yun, wala. Puro deny lang. No? So may kita natin mga ka-Wonder, bakit delikado itong hakbang na ginawa nitong depensa o itong kampo ni Sara. Wala siguro sa sobrang hirap mga ka-Wonder nga ng kaso, ang hirap talaga depensahan. Meron pa ako nabasa, wag daw kampante. Dahil nandoon daw si Fortune. Ako na nga nagsabi, alam ko mahusay, pero kahit sabihin mong mahusay ang isang abogado, kung yung mga ebidensya sa kanya ay napakalakas, at ito nga ay pinatutunayan din ng mga magagaling ding abogado, at hindi lang isa, ito ay composed of prosecution panel dito sa House Committee on Justice ng mga House of Representatives, plus ito mga prosecution private na pro bono nga, no, na nag-participate o nag-volunteer bilang prosecution o taga-usig nitong si Sara sa kanyang impeachment trial. No, kasi kung sasabihin niyang wag isama yung Sal-N niya, na, kasi isa yan sa pinakamalakas Iba-iba kasing opinion mga ka-Wonder, may mga abogado nagsasabi niya ng pinakamalakas, may nagsasabi naman ang pinakamalakas, yung grave threat niya, itong threat niya sa buhay ng Pangulo at saka kay First Lady at saka kay Martin Romualdez. Pero kung hindi mo isasama itong Sal-N, mukhang may tinatago ka. Yan ang tingin ng taong bayan sa'yo. Kasi sa larangan ng politika, mga ka-Wonder, at paglilitis, siyempre, yung mga abogado dyan, alam na alam nila. No? Kahit nasasabihin natin na hindi pa yan guilty, unless yan ay mapatunayan. Kasi doon sinasabing presumption of innocence. Innocent yan hanggat hindi napapatunayang guilty. No? Kaya sinasabi nga sa larangan ng politika at paglilitis na kapag may mga dokumentong gustong ipagbawal o huwag ilabas,
ay natural magtatanong ang publiko, ano ba laman niyan? Di ba? Remember dun sa envelope ni Erap na hindi biniksan? No? Bakit ayaw mo ipakita? Bakit ayaw mong isali? Bakit? Di ba? Mayroon bang nakakasirang impormasyon? O baka mayroon bang something na gusto mong itago at ayaw mong malaman? Ang pagkakaalam ko, ilang bangko, isang bangko pa lang yan. No? Ang pagkakaalam, according to Sentry, may mga bangko pang ilan dito at offshore. Kaya yan yung mga bubulat-latin isa-isa pa. No? So, kahit walang direktang pag-amin mga ka-wonder, no, ng kasalanan, itong si Sarah, maaring magkaroon ng negatibong impresyon. Yan din ang sinasabi ng mga supporter niyang DDS na dapat niyang harapin yung impeachment. At ang sabi nga, kung walang tinatago, dapat sumagot. Kung may mga ebidensyang nilalaban sa kanya, dapat sagutin niya. Hindi yung ipagbabawal niyang isali. Mga ka-wonder, parang halatang-halata ka naman, Sarah. No, nagbibigay kasi ito ng karagdagang atensyon, lalo na sa Sal-in issue. Na may pinaka-core na batayan. Ano? Malakas kasi yung batayan nito eh. Dito natanggal si Justice, former Justice, late, no? Justice Corona. Dito siya natanggal sa Sal-in niya na hindi niya diniklara. Ito yung gusto niya ngayon itanggal. Hindi isama. Bakit? Malakas kasi itong basehan eh. Kaya yan, mga ka-wonder, kapag nakita yan ng buong taong bayan at nalitis dyan, talaga may pagkakalagyan itong si Sara Duterte. Kaya kung hindi masyadong pinagtutuunan, mga ka-wonder, ng pansin itong Sal-in noon, pagtutol mismo ay maaring magpataas ng interes ng media. Magiging usapan. Actually, ngayon usapan na yan. At nagtatawanan na. Mga ka-wonder, bakit ayaw niya isama? Dahil lang daw hindi yan nakasama sa original na impeachment yung nauna. No? Mag-uudyok din ito sa mga senador na siya sa atin ito. Kaya mga ka-wonder, maari din itong gamitin ng prosecution team, no? Bilang indikasyon. Idiin siya, no? Until she hits the wall. Wala na siyang escape, mako-corner siya, no? Dahil bakit? Ano bang kahalagahan ng dokumentong ito? At ano ba yung dahilan ba't ayaw mong isama? No? Maaaring sabihin ng prosecution dyan, kung walang problema sa Sal-in mo, bakit hindi mo pakita? Lahat naman ng official, si BBM nga eh. Sal-in niya, nilabas niya, kompletong-kompleto. At bakit kailangan pigilan ng paggamit nito? No? Bilang ebidensya, laban sa'yo, depensahan mo kung wala kang tinatago. Bakit hindi lamang ipakita ito at sagutin mo na lang yung mga tanong? No? Ito kasi maaring gamitin mga ka-wonder sa mga argumento at lalong pagdiinan kabilang sa panig. No? Parang isang sugat yan eh, naglalaro ka o kaya injury mo sa sports. Kunyari, boxing. Nalaman ng kalaban, may tama ka. Saan? Kunyari, dun sa kaliwang kaliwang ano mo, tiyan mo, meron kang bali ng ribs. Pupuntirihin at pupuntirihin niya yan. O kahit man ng weakness mo, kung nakita niya yung weakness mo, doon ka pupuntirihin hanggang sa matalo ka. Dito pa lang, halatang halata na. No? Pagpalagay rin natin na for the benefit of the doubt, ginagamit nila to, maaaring makatuwiran ito para sa mga DDS. Tama lang yan, sasabihin ng mga DDS, ano? Kasi karapatan daw ng depensa na limitahan yung saklaw ng kaso. No? Normal lang yung mga taktika yan, mga ka-wonder. No, sa anumang paglilitis. Alam ko, mga sanay naman yung abogado niya, kaya nagagamit yung mga ganyan. No, yung pagtutol ng mga ebidensya na hindi saklaw ng reklamo, gaya nung sinasabi nung sa una, hindi naman yan saklaw. Sa original, no? O paghingi ng malinaw na delimitasyon sa mga isyong pag-uusapan. No? Kaya hindi naman automatic, mga ka-wonder, na nangangahulugang may tinatago. No? Dahil nga sinasabi, itong nagkulang doon, ngayon binagyan na siya ng due process, maaring igiit ng depensa, no, na ang respondent, siya, si Sarah, ay dapat lang daw depensahan yung mga akusasyon aktual na isinampa. No? Hindi naman dapat daw magkaroon ng surprise accusation sa gitna ng paglilitis. Hindi naman to surprise, mga ka-wonder, kung tutuusin. Dahil ito'y napag-usapan na. At nandoon naman yan, itong nilitis dyan sa House Committee on Justice. No? At yung pag-iwas, mga ka-wonder, sa paglawak ng kaso, kapag pinayagan yan, usaping wala namang original na reklamo, gaya ng dahilan nila, maaaring lumawak ang saklaw ng trial at posibleng magkaroon procedural objections at constitutional issues. Sa nakikita natin, mga ka-wonder, wala naman violation dyan, no? Na hindi isama to.
Dahil siguro nalaman nila ito yung naging tinik ni Corona at nagtanggal sa kanya. Dapat i-diskartehan natin na hindi ito isama. No, ito yung magiging mabigat, mga ka-wonder, no, sa posisyon ni Sara, no, na kapag pinayagan, no, ng Senado ang salin, ay mawawala ang objection ng depensa. No? Kawawa sila rito, ang hirap depensahan ito dahil may resibo, mga ka-wonder. No, may resibo. Mapipilitan silang sagutin, no, yung mga tanong kaugnay sa salin, lalo na yung mga sanay na mga mitigation lawyer. Kay Luistro pa lang, hindi umubra itong mga abogado ni Sara. Kay Luistro pa lang, na hindi na nagpa-practice. How much more yung mga meron din, no? Na yung sabihin, yung mga sanay, de campanilla, na nasa side ng prosecution. Kaya itong ginagawa ni Sara, mga ka-wonder, mukhang pinapahamak niya yung sarili niya. No? Dito sa mga usaping ganito, na posibleng magpatuloy nga ang usapin ng pampublikong diskurso, kahit na hindi ito bahagi ng trial, magiging ganyan ang isip, no? So, ang gagawin dyan ng Senado, sa tingin natin, mga ka-wonder, maaring magpasya ang Senado dito sa itong tinatawag na impeachment court, na itong salin nga ay direktang may kaugnayan, no, sa mga artikulo ng impeachment. No? Isa itong sa tinituring na malakas. Ito ay admissible bilang ebidensya. Ninitis na yan at kitang-kita na shock ang tao. Kaya ito ay admissible bilang ebidensya. No? Ito ay lalabas na, no? Na actually doon pa lang sa House Committee nakita na, no? Nasaklaw ito ng kaso. Kaya mga ka-wonder, itong pagde-deny ni Sara, no, na wala na siyang magawa sa speech niya nga, binabanat, kausap niya mga bata, binabanata niya ng masamang damo daw, tas tawa ng tawa. Yung tawa niya, mga ka-wonder, ayon sa mga kilala kong psychologist, pilit na lang. Ibig sabihin, desperate, very desperate na siya. Dinadaan niya na lang sa tawa pangaasar. But she knows that she is in hot water. No? Dinadaan niya sa tawa. No? Yung tawa niya, akala mo yung tawang kanto na tumatawa, na mamaluktot dun sa podium, sa pulpit. Kausap niya pa mga bata, mga ka-wonder. Mga bata. Tapos yan yung future na ilalagay niyong presidente. No, kahit sa panaginip, sabi nga ng iba, ng mga nababasa natin, mga kausap natin, alam mo ito, kahit sa panaginip ko, hindi ito pwedeng maging presidente. Biruin mo yung mga tingin. No? Kaya maging matalino tayo, ha? Kayong mga DDS, please lang, buksan ninyong isip nyo. Huwag yung poon level na kahit mali, basta. Huwag ganun, ha? Kasi kayo rin ang mapapahiya at hindi rin kayo matutulungan pagdating ng panahon. No? Dahil bakit? Kung gusto nyo ng pag-angat ng bansa, ng isang righteous government, ng isang matalino at matuwid na leader, no, yung maraming ginagawa at maraming nagawa, ayan, dapat pumili tayo ng matinong leader. Para sa akin, yun ang opinion ko. Kasi nakikita natin yung mga the way na mananalita niya, the way, lalo na sa bata, no, yung mga action niya, pananalita niya, yung pagmumura niya, doon pa lang nakikita na natin, marami, sobra-sobra na ang daming tao na hindi pumapayag na maging presidente ito sa susunod na 2028 election. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malawan nila itong nakakatawang apela ni Sara na huwag isama yung salin niya dito sa impeachment trial sa July 6 onwards. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.